So today pag-uusapan natin kung paano natin i-maintain yung ating front at saka yung rear brake, yung harap at saka yung likod ng preno ng ating Honda Click. At kung ano nga ba dapat yung gagawin natin kapag mahina na or ano yung mga dapat nating palitan sa oras na hindi na kumakagat yung ating mga preno. So lahat ng yan pag-uusapan natin pagkatapos ng intro. Ang ating Honda Click ay merong front at rear brake kagaya ng ibang motor. At nako-combi brake system din ito na i-explain ko na sa mga susunod na video. So pag-usapan muna natin kung paano i-maintain yung preno ng ating Honda Click. So mag-uumpisa tayo dito sa harap. Ang ating front brake, which is ito, which is basically pinipreno niya yung front na gulong, kaya front brake. Ang ating front brake po ay equipped with hydraulic disc brake. So ito po yung hydraulic disc brake. Kapag nagpreno po tayo, ayun po yung cable niya. Ibig sabihin po nun, kapag nagpreno po tayo, yung hydraulic pressure mapupunta sa fluid, tapos mapupunta sa caliper. Yun yung magbibigay ng pressure sa caliper para ipitin yung ating disc. At ganun po gumagana yung ating front brake. So meron po siyang brake master dito, which is may oil sa loob. So yan, may dalawa po siyang nut, which is positive Phillips yung gagamitin natin. Ito po yung titignan nating level. Kapag puno pa po yan, ibig sabihin puno pa po yung ating brake fluid sa loob. Kapag nabawasan po yan, pwede po nating dagdagan para ma-refresh or mapuno ulit yung brake fluid. Kapag naubos po kasi yan, wala na pong magtutulak na pressure sa ating fluid at hindi na po mabibigyan ng pressure yung ating caliper. Kaya po humihina yung ating mga preno. So make sure po na puno po lagi yung ating brake fluid para wala po tayong nagiging problema sa kalsada or sa pagpepreno natin. At kapag naman po guys, gusto nyong palitan yung ating brake fluid, need po natin siyang palitan every 2 to 3 years kasi po minsan lumuluma po yan kahit dinadagdagan po natin ang dinadagdagan. So mas okay po na palitan po natin yung buong brake fluid, i-drain po natin siya para magkaroon ng bagong fluid sa loob at malinis na oil. So, ganun po gumagana ang ating front brake. Yun lang yung tatandaan natin dito sa front brake guys. Pag nabawasan yung oil, dagdagan. Then after 2 to 3 years, need natin palitan, i-drain para magkaroon ng bagong oil na umiikot sa brake master natin. Then lipat tayo dito sa rear brake guys. Ito siya basically. So, ang rear brake ay para sa likod. So, yan. Gulong para sa likod. So, ang rear brake natin, di katulad ng sa harap, which is disc brake. Ang rear brake natin ay equipped ng drum brake system. So, ano nga ba yung drum brake system? So, basically, yung drum brake system is parang may mechanism lang siya sa loob na iipit sa ating gulong or sa ating mags para huminto siya or mapabagal natin. Nasa loob ng part na to ang ating drum brake system. Basically, brake shoe siya or brake pad siya na umiipit. So, yung part na yun na brake shoe is napapalitan yun guys. Pero bago natin palitan, meron tayong adjacent dito. So, basically, pag napudpud na yan or napaabot na natin sa dulo yung nut, dun pa lang tayo magpapalit ng ating preno. Gagawin natin yung pag-adjust ng nut na yun guys kapag medyo malalim na yung pihit natin dito. So, pag hindi na natin nararamdaman yung preno, doon na tayo mag-a-adjust sa part na to ng nut. So, yan. Iikutin lang natin yung clockwise. Pwede natin kamayin. Pwede tayong gumamit ng gamit. So, yun. Kapag sobrang higpit na or pwede kayong mag-adjust. Pwedeng luwagan or sikipan. Depende sa tansya nyo guys. So, yun. May iba-iba naman tansya tayo sa motor. So, yun. Kapag sumobra, babawasan. Kapag kulang, dagdagan. Tapos, i-gradually nyong ipitin yon, magpaipit kayo tapos habang iniikot nyo yung gulong para masubaybayan nyo kung okay na yung preno niya, kung mabilis nang kumagat.
At yun yung ginagawa ng ating drum brake system. So, kapag napudpud na, basically, yun guys, tandaan nyo ha, kapag itong nut umabot na sa dulo, sa kakaikot nyo, may limit din kasi yan guys. Kaya, yun, hindi natin ma-assure na unlimited din yung preno. So, check natin gradually guys para alam natin kung okay pa yung braking system natin sa likod para wala tayong aberya pag nasa biyahe na tayo. So, yun lang yung mga dapat nyong tandaan guys sa ating braking system ng ating Honda Click. Basically, dito sa likod, check nyo lang lagi yung preno kung may kagat pa. Pag pudpud na, palitan yung drum brake. Dito naman sa harap, yung oil dito, wag natin hahayaang maubos para may grip pa rin yung preno natin or yung caliper natin dun sa pinaka-disc niya. So, ayun lang guys yung mga pinakasimpleng kailangan yung matandaan about sa preno natin dito sa Honda Click. Para na rin sa safety natin at iwas aksidente na rin para sa ating lahat. Kailangan maintain para walang aberya. Ayun lang guys. The more you click, the more you know. Tonski TV. Bye-bye. Sana may natutunan kayo sa video na ito.